What's up guys? Welcome nga pala sa aking first ever vlog at yan yung walang iba kundi sa El Nido, Palawan. So yun nga, nag-travel kami from Bulacan to Naiya Terminal 3 via Skyway. Mabilis lang naman siya, 1 hour and a half travel time, pero still, na-late kami. So inabot kami ng few hours bago kami nakapag-board ng plane. So yun. So, naglanding na kami sa Puerto Princesa Airport. So, inabot kami na around 1 hour and 30 minutes flight time. So, mabilis lang din naman siya. So, dito kami naglanding kasi nga mas mura daw kung dito kami bababa compared kung direkta sa mismong El Nido Airport. So, yun nga lang magbabayad kayo na extra for a van from Puerto Princesa to El Nido. So, it takes around 4 hours travel time from the airport to our hotel, which is yung El Nido Garden Resort. So, I really recommend this hotel. Maganda na siya, maganda yung service, maganda rin yung view. And I think yung its best option is marami na siyang pwedeng puntahang malapit na famous na mga kainan and mga stores for boutique and merchandise and souvenirs. And yung nightlife nila dito guys, buhay na buhay. So if you're into party, music, inom, afam, hindi nyo lang kung saan kayo pupunta dito kasi sobrang dami talaga. Pero syempre, take note na hindi mura yung mga tindahan dito. So mahal sila. So yung pinakamura ata na nakainan namin is around 350 to 400 pesos. While yung range talaga usually ng mga bilihan doon is around 400 to 600 pesos. So yun nga guys, pagsapit ng umaga is bumungad agad yung napakagandang view from our hotel. So ayan, kita nyo naman. And for our tour package, pinili namin yung tour package A and B. So yun na nga guys, first on our list is yung Entalula Beach. So, ang ganda dito guys, ang daming foreigners na nandito and marami ring models na nagpo-photoshoot sa lugar na to. So, pag andito pala kayo, be careful na lang din kasi pag gumamit pala kayo ng mga upuan tsaka lamesa, may charge pala siyang 100 pesos. So, wag kayong basta-basta nagpapatong ng mga gamit nyo kung saan-saan kasi may bayad. So, after nga ng Entalula Beaches, balik kami sa aming bangka and it takes around another 15 minutes to travel to our next island. So, seeing from afar is yung Curugnon Island. So, dito rin matatagpuan yung Curugnon Cave. And dito na rin kami nag-take ng aming lunch na included na rin sa tour package. And yung pinaka nagustuhan ko sa island na to is marami ka na pwedeng gawin. Pwede ka mag-volleyball, pwede ka mag-basketball, and meron na rin siyang parang mini bar. So, ito yung Curugnon Cave. So, nasa gilid lang siya ng island. So, dati daw itong burial site ng mga sinaunang tao dito. So after that is balik naman kami sa bangka namin papunta naman sa Snake Island. So meron daw doong malapit na coral reef area kung saan kami mag-snorkeling activity. Okay naman siya kaya nakakatakot kasi ang lalaki ng corals dun. And after that papunta naman kami sa aming final destination for our first day, which is yung Cathedral Cave. So tinawag siyang Cathedral Cave kasi ang taas ng ceiling niya na parang sa mga cathedral. And sa mga gilid-gilid niya is parang may mga windows and halls or doorways na parang sa cathedral talaga. So that wraps up our first day, which is yung Tour B. So next naman for second day is yung Tour A. What I can say naman about our first day Tour B experience is okay naman siya, nakakapagod. Kaya lang yung point na parang hindi sulit yung per island kasi parang 30 minutes lang kami per island, so lipat na agad. So mabilisan lang talaga siya. So island hop lang talaga. So medyo mahaba yung travel time namin for Tour A. Medyo malayo siya. Pero sulit na sulit naman kasi yung view na makikita mo along the way sa gilid is ang ganda ng mga rock formations. So it's a perfect time talaga para mag-muni-muni, mag-senti-senti, ganun. Mag-relax, magtanggal ng stress. Yung really feel that you're one with the nature, ganun ba? So yun nga, for our first destination for Tour A is yung Payong-Payong Island. So di naman kami nagpunta talaga sa mismong island, pero nandun lang kami sa shallow waters niya kasi doon kami nag-snorkeling. So medyo malalim siya, medyo nakakatakot. I guess yun yung pinakamalalim na nag-snorkel kami. Pero okay naman siya kasi ang ganda ng view sa ilalim tsaka mga corals. So for our next destination naman is itong Seven Commando Island.
So, I guess ito yung pinakamaganda namang beach na napuntahan namin. Sobrang linaw ng tubig, bluish green. Tapos yung sand nila is hindi siya buhangin na buhangin. Talagang makikita mo na tipak-tipak na chorus pa talaga siya, ganun. And at this point of time, so far, I think sa dalawa pa lang na napuntahan namin, sobrang sulit and sobrang ganda na. I guess, Tour A na talaga yung pinakamaganda at that point. So, I was very yung convinced ba? Kasi parang busog na busog talaga yung mata ko sa sobrang ganda ng mga nakikita ko that time. And yung next nga naming pinuntahan before kami mag-lunch is yung Secret Lagoon. So, nasa loob niyan yung Secret Lagoon, pero yung view outside sobrang nakakapigil hininga sa sobrang ganda niya. Pero yung yan, sa loob ng Secret Lagoon, maliit lang siya. Medyo siksikan kami. It's really hard to get a good shot kasi nga madaming photo bombers, pero okay naman siya. So far, I think yung Secret Lagoon yung may pinakamagandang rock formations. However, considering that mag-ingat na lang din kayo kasi sobrang mabato yung lugar. Possible na magkagasgas kayo or magkasugat along the way. At syempre, after nga ng nakakapagod na tour is yung lunch namin na provided and included na rin naman sa tour package namin. So habang nagla-lunch nga kami is slowly moving yung bangka namin papunta sa Shimizu Island. So yung Shimizu pala is pinangalan in honor of a Japanese diver na nagsugal na kanyang buhay for the sake of research on that area. So nakakatuwa yung mga corals dun sa Shimizu kasi buhay na buhay sila and meron pang nakikipaglaro sa akin na fish one time, so hinahabol-habol niya ako. And for our last destination for Tour A is yung Big Lagoon. So dito kami nag-kayak. Medyo nakakapagod siya. Tapos ang hirap kontrolin nung kayak. So di mo lang kung saan ka pupunta. That wraps up our Tour A package for our second day. So okay na okay siya for me compared sa Tour B. Yes, mas na-enjoy ko yung Tour A kasi ang gaganda talaga ng mga sceneries, ang ganda ng mga rock formations, ang ganda rin ng mga beaches, ang ganda ng mga corals, everything. So I guess all in all, parang sulit na kung Tour A na lang yung pinili namin. But still, meron pa ring feeling na parang hindi siya sulit kasi nga parang bitin yung 30 minutes per island. Nung third day, lumipat na kami ng hotel from El Nido Garden Resort to Bayview Hotel. So ito raw yung pinakamagandang view ng sunset dito. Kaya lang, hindi ko nakita yung sunset na yon kasi nga kung saan kami naggagagala. So, parang medyo useless yung binayaran namin. So, sobrang mahal pa naman din niya compared dun sa previous hotel namin. So, di na rin naman na masama kasi ang ganda rin talaga ng hotel. Kahit walang sunset, masarap din yung food nila. Pwede kang magpaluto ng itlog on how you want it on the spot right in front of you. So, yeah, I think it's really cool. Yung medyo downside lang siguro nung hotel na yon is medyo malayo siya sa Kabiasnan. So, nagbayad ulit kami ng tricycle for 150 pesos papunta dun sa town ng El Nido. So, doon kami naggagagala ulit kung saan-saan and kumain and nag-sightseeing na rin. So, kahit saan ka naman talagang angulo tumingin sa El Nido, talagang nakakapigil hininga yung ganda niya. From town, nag-tricycle kami papunta naman sa Leo Beach kasi recommended siya pero hindi talaga siya part of our plan. Pero still, hindi namin na-expect na maganda pala talaga dun sa lugar. So, ang ganda dun kasi ang daming pwedeng option na kainan, pwedeng puntahan. Maganda rin yung sand nila, tapos may parang viewing deck pa sila doon. So, talagang ang daming tao kasi ang ganda-ganda talaga niya. So, nung kinagabihan naman is umuwi na kami and dun sa hotel namin, doon na lang kami nag-chill and relax. So, ito namang yung next, hindi rin namin na-expect na may maganda palang beach malapit din sa hotel namin, which is yung Marimegbeg Beach niya. Sobrang ganda, linaw ng tubig, ang ganda ng view ng mga horizon niya, yung mga bundok. Basta ang ganda niya and it's perfect kasi nga for our last day, di namin na-expect na makakapag-swimming pa kami ng ganda. Basta ang masasabi ko lang is sobrang sulit and sobrang ganda ng El Nido. Wala kayong pagsisisiyan sa gastos niya dito. I would say na I'm proud and happy na one of my bucket list and one of my dreams has come true and natupad ko na siya dito sa El Nido.